What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Nasa part 3 na tayo ng ating conversion ng Daihatsu EF engine FI. Siyempre, i-convert natin sa carburetor. At ngayon naman, sa part 3 is mag-i-install tayo ng ignition system. So, sa nakikita nyo guys, meron niyang distributor. Okay, sa part 1 guys, kung nanonood kayo doon, sinasabi ko na napaka challenging magkabit ng distributor kasi ang makina ng Hijet EF na FI na ito is wala siyang distributor. Camshaft position sensor ang gamit niya, and then mayroong coil pack. Ayan, tinanggal ko na. So napakahirap guys kasi wala nga siyang distributor. So napakahirap ikabit ng distributor kasi kailangan mo pang maghanap kung saan siya ikakabit. So guys, gaya ng sabi ko sa part 1, kung nanonood kayo doon, napaka-challenging ikabit ang distributor. Sabi ko may tatlo akong option, pwede ko ikabit dito, pwede kong butasan dito. Kaya lang guys, ang problema, ang cover ng rocker arm is plastic lang. So malaki ang tendency pag binutasan ko dito, magkakaroon ng leak ang distributor. At saka hindi rin masasabi kong 100% na makukuha ko yung sentro ng camshaft pag binutasan ko dito. So napakahirap guys, kaya nag-decide ako na hindi ko dito ilalagay ang distributor. So tatlo yung option ko guys. Ang next option ko naman is dito ko na lang ikakabit ang distributor sa bolt ng pulley ng timing belt, pulley ng camshaft guys. So ito yung second option ko guys. And then guys, third option ko is dito magpapa-machine shop ako. Lalagyan ko ito ng maliit na pulley dito. Tapos CDI ng motor ang gagamitin ko. Maglalagay ako ng pulser dito. Bali tatlong pulser para sa igniter. Dito ko ita-timing. And then tatlong CDI na DC type at saka tatlong ignition coil. Pero pag dito guys, medyo masyado ding komplikado. At na-check ko yung CDI ng motor using timing light, hindi siya nag-a-advance, kaya hindi siya advisable na gamitan ng CDI ng motor, kasi dapat nag-a-advance yung ignition timing every time na high RPM ang makina. Kaya guys, nag-decide ako na dito ko talaga ikakabit ang distributor, kasi ang distributor meron siyang advancer. So every time na apakan natin yung gas pedal, mag-high RPM siya, mag-a-advance yung ignition timing. Kaya I decided na dito ko ikakabit ang distributor. So guys, ito yung distributor na ikakabit doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Ang rotation ng distributor na ito guys is clockwise. So kapag doon ko ikakabit, dapat ganito na distributor ang ikakabit ko. Kung dito naman guys, papakita ko sa inyo, kung dito ako magkakabit ng distributor, dapat ganitong klaseng distributor ang ikakabit ko, kasi ang rotation nitong distributor na ito is counterclockwise. So guys, ganito na distributor type ang ikakabit ko, pero kailangan may babaguhin sa distributor. So hindi ito yung ikakabit ko, napaliwanag ko lang sa inyo na ito ganito na type na distributor ang ikakabit ko. So may binaklas na akong distributor guys, ito yung ikakabit ko kasi may babaguhin. Hindi ko na siya na videohan, pero sa nakikita nyo guys, pinutol ko siya dito. Ito yung kadugtong niya, ito guys, oh.
pinutol ko siya. Ayan. And then okay, tinanggal ko na rin itong gear nya. Tapos puputulon dito. Ito yung ikakabit ko guys. Parang ganyan siya guys. Ayan. So ayan guys, para malinawagan kayo, ganito yung pagkakabit ko nito guys. Ganyan. Tapos ito naman distributor, ganyan siya. Ayan. And then yung cover ng timing belt, syempre bubutasan yun para makabit ito. So napaka hirap nito guys, pero alam ko makakaya naman. Tsaka hindi naman ito matatanggal guys, kasi ginamitan ko na ito ng air impact range. Ayaw talaga matanggal kahit sinet ko na sa number 4 at yung compressor ko is nasa 180 PSI. Ayaw pa rin matanggal guys. So convince ako na hindi ito matatanggal kapag dito kinabit ang distributor. So guys, kailangan ko pang pasok to dito. Yan. So papakita ko sa video kung paano ko ito gagawin. Okay guys, nalagay ko na itong shaft ng distributor. So kailangan natin itong baguhin guys. May nilagay na ako ditong guhit. Dito ko ito puputulin. So pag ganito guys, maliit lang yung shaft niya. Hindi ko na dinadala sa machine shop kasi kaya ko na itong gawin. Gamit lang itong post drill at saka itong sander. So gawin na natin guys. Finally guys, natapos ko rin. Tingnan nyo. Finally guys, natapos ko din lahat. Itong paggawa natin ng distributor at ang pag-mounting
sa kabitan ng distributor. At syempre, itong cover ng timing belt, syempre, binubutasan ko yan para ipasok dito ang ating distributor cap. And then, kung nakikita nyo, may dinagdag ako na wire dito. Body ground to guys, para sa distributor, para stable yung ground ng distributor. Kasi ito lang ang ginawa nating mounting, so may pintura siya, so hindi stable ang ground. So guys, ikakabit na natin to.
So guys, tapos na tayo mag-wiring. Hindi ko na lang muna ibalot para i-test lang muna natin. So, kakabitan ko lang muna ng high tension wire. Para ma-test natin. Nakabit ko na ang tension wire number 1. Ito. So, number 2 at number 3 na lang ang kakabit natin. Yan, nakabit na natin. Then, ikabit natin doon sa distributor. So, yan guys. Ikabit na natin ang tension wire. Ito ang tension wire number 1. Yan. Then, ito ang tension wire number 2. Ang firing order nga pala nito guys, sa Daihatsu AF engine is 1, 2, 3. So magkaiba sila sa Suzuki Multicab F6A na 132. Ito is 1, 2, 3 yung firing order niya. Okay guys, tapos na natin ikabit, and then try natin i-start kung aandar ba ang ating conversion. So ayan guys, madali lang siyang umandar, pero itutunin ko pa to guys. Itutunin ko ang ignition timing na at saka ang carburetor. Yun lang muna guys. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channels, at sana ay suportahan nyo po ang aking channel, at huwag kalimutang mag-subscribe at click bell button. Maraming salamat guys. God bless sa inyong lahat.